everyone! Quick tips if you're adjusting or preparing to be a nurse here in the US. So, number one guys, be open and be observant. Kumbaga, observe things, kumbaga, observe how things are being done. Like yung patient care, communication style, even hospital routines. Like, hindi naman lahat kailangan mong gawin agad. Diba? Pwede mo namang matutunan yan, pwede mong, kumbaga, matuto ka sa panonood, sa pag-observe. So, by that, at least, pag ikaw na, alam mo na yung mga dapat mong gawin, yung mga do's and don'ts. So, number two guys, don't be afraid to ask questions. Actually guys, personally, ito yung hirap ako talaga kasi ayoko nagtatanong talaga kasi parang ayoko magkaroon sila ng impression sa akin na parang ang bobo ko kasi ang dami kong tanong. Pero guys, dito hindi. The more na magtanong ka sa kanila, mas na-appreciate nila yun kasi parang mas nakikita nila yung determination mo to learn. And at least nakikita nila na gusto mo talagang maging isang safe nurse. Kasi mas minimake sure mo kung tama ba yung gagawin mo or tama ba yung mga magiging decision mo. So, okay sa kanila yung ganun. Kumbaga guys, mas okay na magtanong kaysa mag-assume. Kasi mostly dito sa US, mas na-appreciate nila yung mga nurses na honest and nagkakaroon ng initiative. So, kailangan pag may tanong ka, magtanong ka. Ako, yun din naging problema ko. Kasi ako yung way of learning ko kasi mas gusto ko yung dinidiscover ko yung sagot sa mga tanong ko on my own rather than asking questions. Pero syempre guys, if it's something that would like compromise the safety of my patient, of course I would definitely ask questions talaga. Hindi pwedeng hindi, di ba? So, grabing lawsuit dito, so kailangan mo maging safe. Kailangan mo magtanong pag hindi ka sure. So, tip number 3 guys, learn from every shift. So, nobody expect you to learn everything in one sitting na agad-agad, di ba? Kumbaga, it will take some time. Gradually, yung learning natin, gradually naman yan eh. But then, I would suggest na parang every shift, kailangan, kumbaga, take it like every shift is a learning opportunity na hindi lahat, kumbaga, i-expect mo na flawless. Kumbaga, madalas, mas natututo ka pa dun sa mga flaws na nangyari kasi at least next time na may encounter mo, hindi mo na siya ulitin kung mali man yung nagawa mo, di ba? And I would suggest din na every shift, kasi ako personally ginawa ko noon, every end ng shift ko noon, nag-take note ako ng mga cases na na-handle ko, tapos kung ano ba yung mga interventions na ginawa ko, kung paano ako nakipag-communicate sa doctor, di ba? Usually naman, SBAR yan, yung situation, background, assessment, and recommendation. Actually guys, personally, sa recommendation ako medyo na off kasi nga parang I don't wanna sound like arrogant or parang nagmamarunong. Kumbaga, ako ang ginawa ko na lang is parang after ko mag-refer, sasabihin ko sa doctor, Doc, I have done this, blah, 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 blah. So what else do you want me to do? So at least in that, parang open-ended siya, 'di ba? Parang hindi siya ang dating sa doktor, hindi yung parang inuutusan mo sila, hindi ka arrogante, hindi ka parang ang yabang mo na nagbibigay ka ng command sa kanila, parang ganoon. So yun, sana makatulong sa inyo yun na parang yun na lang yung gawin yung ano sa kanila. Parang yun na lang yung sabihin niyo sa kanila na parang after you have done all these interventions na yan, parang just ask them, what else do you want me to do, doc? Parang ganoon. And then, last but not the least, I would say, be kind to yourself, guys. Culture shock is part of the journey. Kasi ito rin yung isang naging problema ko na parang na-upset ako, na-frustrate pag may mga bagay ako hindi nagagawa noon. Pero take it one at a time talaga. Kumbaga, learn step by step talaga. Kumbaga, step by the step yung pag-success na yun eh. Kumbaga, sumakses ka eh. You know, step by the step yan eh. Hindi mo expect na sa success ka agad eh. Step by the step yan, di ba? Sabi nga ni Ninya. So, yun. Normal lang na sobrang overwhelmed ka, lalo na tsaka tulad ko na ang tagal na wala sa bedside. Talagang overwhelming siya, guys. Sobrang big adjustment siya. Ang dami kong kailangang habulin in terms of theories and concepts. But then, kaya naman siya eh. Hindi naman siya mahirap sa umpisa, pero kakayanin naman talaga eh. Kumbaga, take it one at a time. Take it
a day at a time, parang ganon. And kumbaga adjustment kumbaga basically kumbaga adjustment is not a race. It's a process, 'di ba? It's a process. Kailangan mong pagdaanin yung mga bagay-bagay, 'di ba? So yun lang guys. So I hope marami kayong natutunan or may napulot kayo kahit paano sa video na ginawa natin today. So yun nga guys. Always remember guys, if life challenges you, always find ways to stay positive and be positive guys. Tough times are just temporary and that these too shall pass. So push lang tayo guys, Pinoy RNs, soar high. You've got this. Sa mga waiting up until now, just pray. Kumbaga mas pinapaganda lang ni Lord yung maging journey nyo rito sa US. So wag mong madali. Basta keep the faith guys. Keep the faith. Pasasaan at na mapupunta rin kayo dito. Nauna lang talaga kami. So yun lang guys. So guys, for more nursing adventures and interesting stories, follow for more. Follow for more.